Ito nga pala yung mini driving light bracket na nabili natin. Sinip pa to from Indonesia. Para matanggal mo yung front cowling, ito yung mga kailangan mong gawin. Pag naluwagan mo na to, naluwagan mo na yung footboard, saka mo pa lang ito masuskro. Hindi ba? Kasi pabalik, ang hirap niya. Test mo na ni Papi Albert kung saang area dito sa loob magandang i-mount yan. So paano mo pala malalaman kung original yung Pia horn na nabili mo? Marami mga senyales yan. First, kailangan... So yung kinagandahan dito sa ginagawa ni Papi Albert, wala yung cut, walang splice, plug and play lang yan. So, harness natin para sa mini driving light tsaka sa loud horn. And i-explain ni Papi Albert. Mga kasi nakabit na natin yung pangmalakasan natin mini driving light bracket ay high beam. Ito yung low beam ng ating Senlo X1 Plus. What is up mga kasere? Today nandito tayo sa DCD Motor Shop located at number 5 Rosario Village in Barangay Rosario, Pasig City. At ngayong araw, tuturuan namin kayo kung paano mag-i-install ng mini driving light and loud horn sa NMAX TechMax. Majority of the stuff ng ikakabit natin galing Indonesia, primarily itong facelift na MDL bracket. For MDL, i-install natin si Senlo X1 Plus. For the loud horn, we will be installing the PIAA. Also, magkakabit din tayo ng tire hugger from XZ Racing, also from Indonesia. And we will be installing a total of 5 items, including a front fender extension na galing sa SEC. Let's go! So, ito na si Papi Albert. Tinanggal na natin yung windshield, saka yung visor. Very similar lang din yung pagtanggal ng fairings na version 2. Ito din naman mga clips dito tsaka dito. Yan lang din yung una mong tatanggalin. Ang ganit pa, bagong-bago. So pagkatanggal ng dalawang clips dito, pwede mo nang tanggalin yung big U niya. At ganito na yung itsura niya. Ito yung ating ECU at ito yung ating fuse box. Paano pinipindot yan? Yan yung laman na fuse box ng TechMax. Ayan, naka-indicate dyan kung anong klaseng bolts yung kada fuse. Para matanggal mo yung front cowling, ito yung mga kailangan mong gawin. May isang clip na nandito sa loob, isang body clip. Una man tatanggalin yan. Next, tatanggalin mo tong bolts na nandito. Next one is ito, tatanggalin mo yan. Pagkatapos mo matanggal yan, ito naman yung mga tatanggalin mo sa ilalim. Yung dalawang body clip na to, at ito, luluwagan mo to para magkaroon ka ng space dito para mas madali siyang mahugot maya-maya. Meron pang isang clip na nandito, may bolts pa na nandyan, na mahirap tanggalin. Kasi pag hindi mo tinanggal yan, hindi mo to ma-remove yung front cowling. So, para ma-access mo yun doon, ang pinakamabisang gawin ay tanggalin mo yung espada. Ayan. Footboard. Tanggalin mo yung espada, ito na yung footboard. And then, luluwagan mo to para ma-screw out mo siya. Kasi hindi siya kayang i-access galing dito sa loob. Kasi pabaliktad yung screw niya pag ganun. Ayan. Pag naluwagan mo na to, naluwagan mo na yung footboard, saka mo pa lang ito masuskro. Hindi ba? Kasi ang hirap niya. Hirap niya dukutin from inside. So, ito talaga yung pinakamabilis na paraan. Eh, kung gusto mo i-shortcut, pwede naman. Kaya lang siyempre, bago to, ang mahirap dyan, maputol yung mga clip ng kaha. Ayan. Maganda yung trabaho. Yan yung clip na yan yung masakit sa ulo. Ayan. Pag natanggal mo na yung footboard, ito ka na, tatanggalin mo na ngayon si screw at mariremove mo na si front cowling. Go! So yung una nating i-install ay ang ating PIAA loud horn at test mo na ni Papi Albert kung saang area dito sa loob magandang i-mount yan.
So, paano mo pala malalaman kung original yung PIA horn na nabili mo? Marami mga senyales yan. First, kailangan mo makita na may hologram sticker siya yung ganyan. And then, ito yung scratch to verify. Tapos, isiscan mo yung QR code na meron dyan to verify kung legit. Isa pa, yung color na to dito sa fake, medyo purple tone siya or purple tint. Yung original, bluish yung color. Tsaka sa unit naman, ito yung una mong titingnan. Pag yung socket niya ng ganyan, medyo copper or gold yung color, fake yun. Kasi dapat silver siya. And then, yung water sealant din o water sealing ng mga screws niya. Ito, pag nakita mo yung original, yung screws niyan, hindi sobra. Yung peke, mas sobra yung screw niyan. And then, makikita mo dito na yung water sealant niyan ay quality. So, yun yung mga kailangan mong tingnan para malaman kung ang nabili mong PIAA horn ay fake. 15 minutes later. So after ng ilang minuto naman pag-aaral kung saan ilalagay sa mukha niya yung PIAA horn, na pagdesisyon na namin na dito na lang ilagay sa may T-post. So, dito sa bolts na to yung isa naman dito sa taas. So mamaya, ready lang namin yung wiring and then papakita ko sa inyo once installed na yung product. So ito na, ready na ni Papi Albert yung isa nating horn. Ito may wiring na, kita nyo naman. Punong-puno ng electrical tape yan, hindi yan tinipid sa electrical tape. Para siguradong waterproof yan po in case na basa. So, pag ito pinaprepare nyo na yung isa, pag natapos yan, kakabit na namin. Few moments later. So, ito na, naka-install na yung PIAA horn natin at doon natin in-install sa may T-post. Ganyan ang itsura niya. Hindi naman siya nakaka-apekto sa performance ng manibela na try na namin. So, pag iniikot mo yung manibela, ganyan siya. Sakto lang naman yung mga horn sa loob. At least, pag ganito, pag pinasukan ng tubig, medyo nakatungo yan, magsaslide lang yung tubig. Hindi papasok mismo doon sa horn. So kasalukuyan ang ginagawa ni Papi Albert yung ating harness para to sa mini driving light at sa busina. So yung kinagandahan dito sa ginagawa ni Papi Albert, wala yung cut, walang splice, plug and play lang yan. So in case gusto mo yung balik sa stock, tatanggalin mo na lahat yan, kakabit mo lang ulit yung stock, good to go ka na. So mamaya, pag natapos na si Papi Albert yan, papakita ko sa inyo kung paano yan install. So nakabit na ni Papi Albert yung harness natin dito sa may frame ng ating NMAX TechMax. At yung mga wire na yan, dahan-dahan nyo na yung pinapagapang papunta dito sa baba. Ito na yan dito kasi magkoconnect na yan papunta sa busina, mamaya sa mini driving light. And later on, i-explain nyo ni Papi Albert kung ano ginawa niya, saan kukuha ng power, at para maintindihan nyo kung paano mag-work ang setup nito. Tapos i-rotate natin yung stock horn natin and maglalagay tayo ng halo switch para may turn off natin yung loud horn just in case. Alam mo na, pag may LTO, minsan ayaw nila na may loud horn. So gagamitin natin yung stock horn pag mga ganong sitwasyon. Kasi of course, kasama na naman natin si Papi Albert, ang ating master mekaniko. Alam niyo naman, Catriona days pa lang siya na yung gumagawa ng motor ko. Kaya dito ko din sa kanya dinala sa 3D. So ito na, setup niya na yung harness natin para sa mini driving light tsaka sa loud horn. And i-explain ni Papi Albert kung anong ginawa niya dyan, saan niya nakatapot, paano mag-work yung system natin. Ito, kasi tumo ko sa inyo ano yung ginawa natin dito sa bagong NMAX version 3. Naglagay tayo ng dual horn dito with switching na pwedeng stock horn to loud horn. At the same time, maglalagay din tayo ng mini driving light dito. Ang agandahan dito, yung stock horn, pwede mo siyang gamitin if ever na magpaparegister ka sa LTO kasi hindi minsan dinaacknowledge ng LTO na sumabay yung passing light pag nagbubusina ka. Ngayon, ginawa natin dito, yung mismo mini driving light, magkakaroon lang siya ng access ng passing light kapag nasa loud horn ka. Pero pag stock horn,
walang passing light. Nag-demo natin ito. Yeah. Ganito pala siya nagpa-function. Yung isang relay is para sa busina. Makikita nyo, nagtitrigger. Ito yung stock horn. Ngayon, makikita mo, meron tayong inilagay dito, papi. Meron tayong inilagay dyan na switch para sa selection. Pag pinalis mo yan, magiging loud horn. Ayun, sa loud horn natin, meron tayong isang inabang na wire dito para naman to sa passing light. So, every time na maggagamit tayo ng loud horn, merong passing light to. Yan ngayon natin itatap yung mini driving light. Ang kagandahan pa sa ginawa natin dito, etong ginawa natin, wala tayong pinutol, wala tayong in-splice, kundi lahat ito plug and play. Lahat to plug and play. Ang kagandahan pa nito, meron tong sariling fuse box. So, ito yung sarili niyang fuse box. Nilagay natin dito para mas madaling mabuksan sa mismong malapit sa baterya. Ito, pag tayo nag-horn, meron. So ngayon, pag nagkaroon ng problema yung diagram natin o nagkaroon ng problema yung harness wire natin ng gatgat ng daga, ang unang check lang yung fuse. Kasi, once na matanggal tong fuse, once na matanggal tong fuse, is hindi mag-i-indicate yung horn. Hindi siya tutunog. Kasi, walang sabihin fuse lang yan, may malfunction, meron nasira o meron ng ngat-ngat o putok yung fuse natin. So, maglalagay tayo ng panibagong fuse. So, gagana ulit siya. So, yung fuse na yun is para sa mini driving light at saka para sa MDL. So, kagandahan kasi doon, para hindi maapektuhan ng computer box natin, if ever na magkaroon ng shortage yung mismong mini driving light o busina. Mamaya, papakita namin sa inyo yung mismong finished product ng ating ginagawang version. Yo! Mga kasete, share ko lang sa inyo yung finished product natin kung gaano kalinis yung wire na ginawa ni Papi Albert dito. Ito yung harness natin na ginawa niya. Ito yung lahat ng wires na connected dun sa halo switch. Ito yung mga wires natin na connected dun sa stock na busina. Ito yung wire na papunta dun sa ginawa niyang harness na may sariling fuse box na papunta dito sa battery natin. Tingnan mo niya, napakalinis ng gawa ng wire ni Papi Albert. Walang sabog-sabog, walang magkakaibang kulay. Lahat yan, hindi yan tinipid sa electrical wire. So pag tinignan mo yan, malinis na malinis. And then later on, pag nakabit na yung mini driving light, nabalik na yung papakita namin sa inyo kung ano magiging itsura niyan. A few minutes later. Ito nga pala yung mini driving light bracket na nabili natin. Sinipata from Indonesia. Medyo matagal-tagal yung inantay ko, para ma-receive to. Pero sobrang worth it kasi ang ganda ng quality nyo. Sobrang ganda ng quality nito. This is from Gani Custom sa Indonesia. Available din siya sa Shopee. Siguro mga 2,000 plus mahigit to. Mag-aabang ka lang talaga na medyo matagal para ma-receive, pero worth it naman. Dito yan ikakabit sa may muka. Tapos pag nakabit yan ng ganyan, magmumukha na tong Gundam wing. Abangan nyo yung mamaya pag nakabit na. Pakita ko din sa inyo yung mga bagay na pwede nyo mabili dito sa DCD Motor Shop. So meron sila dito mga gulong. So meron silang different brands like Maxxis, Pirelli, Eurotires, B-Rubber. Marami sila dito. And then meron din silang machine na naglalagay ng gulong sa mugs. On top of that, madami din sila dito mga accessories for your scooter. Meron sila dito mga stuff for your CVT. Merong mga genuine Yamaha parts. Merong mga V-belts, mga brake pads, and a lot more. On top of that, meron din sila mga stuff dito ng mga power pipes, mga shock absorbers, mugs, seats, and RCB products. So, they're very easy to find. Katabi lang sila ng SEC Pasig. In case na may kailangan kayo, pwede kayong bumisita dito. Message them sa Facebook page nila. I'll flash it on the screen.
So, ikakabit na natin tong pangmalakasan nating MDL bracket. Yes, po! Para makabit yan, dito yung kailangan ipasok sa dalawa. May dalawang section to dito sa gilid. And then, pag binili mo siya, may kasama na din siya mga screws na may nut para ma-secure in place siya. On top of that, meron din siya mga tapes, mga 3M tapes dito sa likod para didikit siya dyan sa may bunganga nito. Ganyan yung magiging itsura niya later pag nakabit na at na-screw na to dito sa mukha ni 30. Mga kasi nakabit na natin yung pangmalakasan nating mini driving light bracket in-order pa natin from Gani Customs sa Indonesia. Ganyan yung itsura niya. And then yun naman, nagmukha na siyang mas maangas, mukha na siyang Gundam dahil sa mini driving light bracket na to. Ayun siya na malapitan. Pag install sa kanya, may kasama siyang bolts dito na meron na ding nut. Dito siya ikakabit sa sa gilid. And then, may mga adhesive siya dito sa likod nito para didikit siya dyan. Hindi nyo tatanggalin yung stock na chin. Yung chin is still going to be there. Ipapatong lang siya on top. So 2, 3 down, 1 to go. Okay na yung mini driving light. Okay na yung busina natin. As of now, si Papi Albert kinakabit na yung fender extension ng front fender. Lalagyan lang yan ng mga tornilyo para dumikit. And then after that, yung rear fender extension naman yung gagawin natin. This is from XZ Racing, also from Indonesia. Lalagay ko na lang sa comment section yung link nito. And then I'll show you how it's going to look like after ma-install. First, kailangan natin tanggalin to. Tsaka to. Yan, itong side na to, dyan papasok sa area na yan. Dito naman sa side na to, kailangan mo luwagan yung airbox. Tsaka tatanggalin mo yung hose. Kasi yung isang tornilyo dito sa may crank, sa may CVT area, dito mo ikakabit yung kabilang side ng airbox extension. Itong hinahawakan ko na to. So na-install na natin yung rear fender. Tingnan ang itsura niya, XZ Racing. So kita nyo, pag umikot siya ng ganyan, kalahati lang yung covered, pero sigurado kayo na walang pupunta sa engine. So ganyan ang itsura niya, very sporty, hindi siya mukhang overwhelming sa likod, hindi katulad ng iba na buo hanggang dun sa likod. Ito, dito lang talaga sa may bungad. Kaya aesthetic pag tinignan. Mga kasala, papakita na natin sa inyo yung finished product. Sige nga, papi. Oh, yeah. This is high beam. Ito yung low beam ng ating Senlo X1 Plus. Oh. Busina. Okay, busina na may passing. Low beam na may passing. High beam na may passing. Tapos pag pinatay natin, inon yung wala na, back to stock na yan. Walang kahit may mini driving light, wala magpapassing dahil doon sa halo switch natin. Kasi natapos na tayo sa upgrade, unang upgrade natin kay 30. Natapos na lahat yun, nabutin tayo ng ilang oras kasi first time ni Papi Albert na magbabaklas ng kaha, so inaral niya pa. Next episode, yung mga parts ni Katwiyo na pwedeng ilipat kay 30, abangan niyo yan. If V2 owner ka na gusto mo mag V3, abangan mo yung mga pwedeng mong ilipat. Thank you so much for joining me today. Again, it's your boy Senor. Remember to ride safe and don't forget to pray before you drive. Until the next series, Senor is now signing off.